Meron pong order o beneficiaries sa SSS. Number 1, primary beneficiaries. So ito po yung iyong spouse and your children below 21 years old. Kapag wala kang spouse and wala ka rin below 21 years old na anak, magpo-proceed naman sa SSS sa secondary beneficiaries kung saan ito po yung parents mo. Ngayon kung wala kang primary, wala ka rin secondary, magpo-proceed naman sa SSS sa iyong designated beneficiaries. Itong sa designated beneficiaries, ito po yung makikita ni SSS sa iyong E1 or sa iyong E4 kapag kayo po ay nag-update na. So, ang iyong kapatid na over 21 years old, pwede mo siyang ilagay sa iyong designated beneficiaries. Dahil wala ka namang asawa at anak, wala ka ring parents, so kapatid ka lang ang meron. So, ilalagay mo po siya sa iyong designated beneficiaries. And you have to make sure guys, kapag nag-update kayo, make sure na meron ka ring copy ng iyong E4 para at least kapag balang araw mag-claim man yung kapatid mo, meron siyang copy ng iyong E4 na kung saan nandun yung pangalan niya. And the last one is the legal heirs. In the absence of primary, wala ring secondary, wala ring designated, so dito na po magbe-base sa SSS sa legal heirs mo. Kumbaga, dito na po mag-ooperate yung civil code. Ito na yung family tree. So, further investigation na po yung gagawin dito ni SSS kung sino ba talaga ang karapat-dapat mong maging tagapagmana or dapat makapag-claim ng iyong benefits kay SSS.